Pamilya Silva, condolence po sa bawat isa. At nais kong bumati ng magandang gabi. Kahit umulan, kahit may ganitong sitwasyon, ay patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos ng magandang kalusugan. Kaya pwede nating sabihin magandang gabi sa bawat isa. So, ako po ay mula tubo po akong Aurora. Ang aking pong tatay ay Bicolano. Ang aking nanay po ay Ilocana. Kaya ako po ay bukol-bukol na. Hindi po. Bilocano kung tawagin. So, ako po ay lumaki sa probinsya ng Aurora. Doon po sila nag-meet ng aking mga magulang. At doon po kami lumaki. At nais kong sabihin sa inyo, kaibigan, sa aming pamilya ay magulo ang aming pamilya. At sa aking tatay po ay hindi po ako close sa kanya. Mayroon po akong sama ng loob sa kanya. Mayroon po akong tampo, galit na hindi ko masabi sa kanya nung ako'y umalis doon sa amin sa Aurora. At napadpad po ako doon sa Cavite na kung saan po mga kaibigan ay naging security guard po ako doon. At masasabi ko mga kaibigan na sa kabila po ng ganong sitwasyon na malayo ang aking loob sa aking tatay, nung siya po ay mamatay taong 2002 po, ay masyado kong dinamdam. At naging huli ang lahat para sa akin, na hindi ko man lang naipadama sa kanya yung, kumbaga mayroon akong regrets na hindi ko man lang nasabi sa aking tatay yung gusto kong sabihin sapagkat siya'y pumanaw na. At masasabi ko mga kaibigan na malungkot ang mamatayan ng tatay. Malungkot sapagkat lalong-lalo na sa akin mula pagkabata, kahit kasama ko ang aking tatay, ay hindi ko maramdaman yung pag-ibig, pagmamahal na hinahanap ko sa isang tatay. Kaya ako'y napalayo doon sa amin, napunta ng Cavite. Subalit, nung panahon na siya ay bawian ng buhay, ay napakalungkot, marami akong mga hindi ko masabi na hindi maganda sa aking puso. Sabi ko, bakit ngayon ko lang naramdaman ito? Sana noon pa man, nung buhay pa siya, nasabi ko ito, na mahal kita tatay. So, marami akong gustong sabihin. Kaya sa mga anak dito, habang buhay pa ang inyong mga magulang, ay sabihin nyo yung pagmamahal na gusto nyong sabihin sa inyong mga tatay, sa inyong mga nanay. Sapagkat ang ating buhay, hiram sa Diyos, di natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo. Katulad po ng ating kasamahan ngayon na nandito, nakaburol, hindi niya alam kung kailan siya kinuha. At tayong lahat dito, pwedeng mamaya pag uwi namin, ako ay kuhanin na ni Lord o isa man sa atin. Pwedeng mangyari yun. Subalit, ang pinakamahalaga mga kaibigan, dapat makilala natin si Jesus sa ating buhay. At sa kabila po ng mga ganyang mga sitwasyon, ako po ay napariwara ang aking buhay nung ako ay napunta ng Cavite. Nagkaroon ako ng bisyo, nagkaroon ako ng mga hindi magandang mga pamumuhay. Na sa kabila ng pangit na aking ginagawa, pag-iinom, pagsusugal, pagmumura, at pambababae, maging panlalalaki, ay hindi ko yun ikinakahiya noon nung wala pa ako sa ating Panginoong Yesus. Lantara, nakikita nila na nambababae, kung ano-anong sino-sinong mga babae ang kasama ko, maging mga bakla pag wala na akong pera. Ganun po ang aking buhay. Sa sugalan po, nandyan po ako. Hindi ako nawawala. Pero kaibigan, nung makilala ko si Jesus, dumating yung time mga kaibigan na sa aking pagbibisyo, sa aking pag-iinom, nagkaroon po ako ng acute ulcer stage 3.
Sumusuka ako ng dugo, dumudumi ako ng dugo, pasintabi po kung may kumakain. At yung time na yun, mga kaibigan, mayroon pong nangaral ng salita ng Diyos. At itong grupong pong ito. Sabi po ng nangangaral, kung ikaw ngayon ay kabataan, ama ng tahanan, ina ng tahanan, malungkot ka, may problema ka, alipin ka ng bisyo, kasalanan, mayroon kang karamdaman na mabigat, bakit di mo subukan ang Panginoong Hesus? At nung time na yun, kaibigan, nung sinubukan ko si Hesus, ang tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, simula po noon, May 5, 2002, hanggang ngayon po, masaya po akong naglilingkod sa Panginoon, masaya po akong ibinabahagi ang kanyang kabutihan sa aking buhay upang maranasan din ng bawat mga nakakarinig. At kung ikaw yan, kaibigan, nais mo ng pagbabago, nais mo ng kagalingan, nais mo ng kapayapaan, kagalakan, subukan mo ang Panginoong Hesus. Mayroon siyang magagawa sa iyong buhay na hindi kayang gawin ng tao. Magandang gabi po sa inyong lahat.